Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Kumpirmado na mula mismo sa mga opisyal ng Ukrainian forces na ang mga sundalo ng North Korea ay kasalukuyan na nakikipagbakbakan para sa bansang Russia. Noong nakaraang Lunes, ang pinakaunang grupo ng mga sundalo ng North Korea ay nakipagbarilan na sa mga Ukrainian soldiers. Sinabi ng mga opisyal ng Ukraine na ang mga North Korean soldiers ay nagsuot ng uniforme kagaya ng mga suot na uniforme ng mga sundalo ni Vladimir Putin. Ukraine has confirmed for the first time a military encounter with North Korean soldiers in the Kursk region of Russia. The head of the Center for Countering Disinformation under Ukraine's National Security and Defense Council, Andriy Kovalenko, said Monday that the first North Korean troops had already come under fire in Kursk. Though no additional information was given, this marks Kyiv's first direct engagement with North Korean soldiers supporting Moscow. According to Kyiv's Defense Intelligence Agency, over 7,000 North Korean soldiers had been dispatched to areas near the border with Ukraine. UN Secretary-General Antonio Guterres expressed grave concerns about reports of the dispatch. In a statement on Sunday, Guterres said the North Korean troops' possible deployment to the conflict zone would represent a very dangerous escalation of the war in Ukraine. He added that everything must be done to avoid any internationalization of the conflict. Nagkaroon din ng update tungkol dito ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. I want to thank everyone in the world who reacted to the deployment of North Korean soldiers in Russia, and who reacted not only with words, but also by preparing appropriate actions to support our defense here in Ukraine. Terror, unfortunately, can spread like a virus when it does not meet sufficient counteraction. Now, our counteraction must be sufficient, strong enough. The first battles with North Korean soldiers open a new page of instability in the world. Together with the world, we must do everything to make this Russian step to expand the war, to really escalate it, a failure, both for them and for North Korea. I thank all those who are helping. I thank all those who are working for the benefit of our state and people. Glory to Ukraine. Sa mga nakalipas ko na mga video, akin ang nabanggit ang mga kinakaharap na issue sa pagitan ng mga sundalo ng North Korea at mga sundalo ng Russia. Mula sa lengguwahe, pagkain, hanggang sa kung paano ito tatratuhin ang bawat panig ay tiyak na malaking issue para sa kanila. Dahil na din sa mga factors na ito, maraming mga eksperto ang nagsasabi na ang mga sundalo ng North Korea ay maaaring maubos agad kaysa sa mga sundalo ng Russia. Ayon sa ulat, ang isang Russian soldier ay may lifespan na 10 araw sa oras na sumabak na siya sa giyera. Pero sa mga sundalo ng North Korea, maaaring nasa 3 hanggang 5 araw lamang ang kanilang lifespan sa oras na sumabak na sila sa giyera. Lalo pat nakahanda ang mga sundalo ng Ukraine na matagal nang kinakalaban ng puwersa ng Russia. Hindi pa din nagkaroon ng sapat na pagsasanay ang mga sundalo ni Kim Jong-un sa Russia at wala silang alam pagdating sa totoong labanan, pero ngayon ay nasa frontline sila at isinusugal ang kanilang kakaunting kaalaman sa pakikipaglaban ng dahil lamang sa utos ng kanilang Pangulo. Bukod sa wala pang sapat na karanasan, maging ang mga commanders ng North Korean soldiers sa totoong labanan, maaaring nagulat din ang mga sundalong ito nang makita nila ang mundo sa kauna-unahang pagkakataon. Malamang kasi na ito ang pinakaunang beses na makalabas ng bansa ang mga Koreano at makita ang totoong laban. Bukod sa giyera, tiyak na nagulat ang mga sundalong ito sa mga bagay-bagay na nakita nila sa labas ng kanilang bansa sa kauna-unahang pagkakataon. Isa pa, tulad din ng akin ang nabanggit sa nauna ko ng video, hindi handa ang mga sundalo ng North Korea pagdating sa drone warfare na may tuturing na makabagong uri ng pakikidigma. Kung ang mga sundalo ng Russia ay may alam na pagdating sa ganitong klase ng pag-atake, kagaya na lamang ng nalalaman nila kung anong klase ng drone ang paparating kahit marinig pa lamang nila ito mula sa hindi kalayuan, alam din nila kung saan magtatago at paano silang hindi matutunto ng drones. Pero ang mga sundalo ng North Korea, baka wala din silang alam kung anong mga armas ang kanilang kahaharapin sa oras na pumasok na sila sa battlefield.
At maaari din na hindi sila marunong gumamit ng mga jamming equipment para mapabagsak ang isang drone dahil unang beses pa lamang nila itong makikita. Hindi din basta-basta ang mga ginagamit na drones ng Ukraine laban sa Russia dahil ang ilan sa mga ito ay mabibilis at halos wala ka ng oras para makapagtago. Sa kabila ng bakbakan na ito, binalaan ng South Korea ang Russia na padadalhan umano nila ng armas ang Ukraine upang gamitin laban sa kanila. Bago pa man magsimulang sumabak sa laban ng mga sundalo ng North Korea sa Ukraine, una nang nanawagan ng South Korea na i-withdraw na ni Vladimir Putin ang mga sundalo ni Kim Jong-un dahil maaari itong pagsimulan ng mas malalang kaguluhan sa rehiyon. Hindi sang-ayon ng South Korea at ang bansang Estados Unidos sa naging hakbang ng North Korea at Russia na magtulungan laban sa Ukraine. Imbes umano na makatulong ang mga sundalo ni Kim Jong-un sa Russia ay malaki ang posibilidad na maging pabigat lamang ang mga ito na katunayan ay unti-unti na ngang nangyayari. Panoorin ang video na ito kung saan makikita kung paanong hinahabol ng drone ng Ukraine ang mga sundalo ng Russia. Ayon pa sa lumabas na mga ulat, ang 40 mga North Korean soldiers na nasawi sa Ukraine ay walang alam sa mga mangyayari sa kanila. Wala silang sapat na kasanayan pagdating sa mga drones at hindi din sila binigyan ng sapat na armas para sumabak sa laban. Bukod dito, ayon din sa ulat ng The Sun, mismong mga Russian forces umano ang ginawang mga hostage ang mga sundalo ng North Korea. Nasa 18 mga sundalo ng North Korea ang tumakas bago pa sila makarating sa lugar sa Ukraine kung saan sila madedestino. Subalit nahuli din naman sila ng mga sundalo ng Russia. Imbes na tulungan, iniwan ng mga sundalo ng Russia ang 18 mga sundalong ito ng North Korea sa kagubatan ng Kursk sa Ukraine nang walang sapat na pagkain, tubig at kahit anong gamit. Una nang nanawagan ng bansang Ukraine sa North Korea na iatras na ang kanilang mga sundalo kung ayaw nilang mapabilang sa mga sundalong nasawi na sa kasagsagan ng gyera. Nagtayo pa ng kampo ang mga sundalo ng Ukraine para sa mga sundalo ng North Korea kung saan doon umano sila sumurrender. Subalit hindi ito pinakinggan ng North Korea at pinili pa rin ang kanilang misyon. Sa ngayon ay naiipit ang mga sundalo ng North Korea sa laban na hindi naman kanila at lalong hindi naman nila kaaway ang kanilang kinakalaban. Mismong Estados Unidos na ang nagkumpirma na nagpadala ang bansang North Korea ng kanilang mga sundalo sa Russia upang makatulong ng Russian forces sa kanilang pagsagupa sa bansang Ukraine. Subalit sa kasalukuyan, ang bansang South Korea at Amerika ang nagsasabi na kay Kim Jong-un na iatras na ang kanyang mga tropa dahil sigurado umano na uuwi ang mga ito na nakalagay na sa mga itim na bag. Ayon mismo sa Washington, nasa 10,000 mga sundalo ng North Korea ang ipinadala ni Kim Jong-un sa Russia upang tulungan ang mga sundalo nito laban sa Ukraine. Ayon pa sa ilang mga bansa, ang pagpapadalang umano ito ng mga sundalo ng North Korea sa Russia ay malaking banta para sa mas malaking kaguluhan na maaaring masangkot ang mas maraming mga bansa at sundalo. Ayon mismo sa White House, malaki umano ang posibilidad na magiging main target ng Ukraine ang mga tropa ng North Korea sa Russia. Subalit sa ngayon, tila kahit ang mga sundalo ng Russia, hindi din sigurado kung magiging epektibo ba ang kanilang pakikipagtandem sa mga sundalo ng North Korea. Marami kasing mga balakid ang kaharapin nila kung sakaling makasama na nila ang mga sundalo ni Kim Jong-un sa totoong labanan. Isa sa mga dahilan ng South Korea sa kanilang panawagan na iatras na ng Pyongyang ang kanilang mga sundalo sa Russia ay dahil malaki umano ang tsansa na hihingi ang North Korea ng bagong mga teknolohiya pagdating sa armas mula sa bansang Russia. Gaya na lamang ng mga tactical nuclear weapons, intercontinental ballistic missiles at reconnaissance satellites. Ito din marahil ang kapalit ng pagde-deploy ng North Korea ng kanilang mga sundalo sa Ukraine upang tulungan ang Russia. Dahil dito ay magiging malaking banta umano ito sa Korean Peninsula. Subalit bukod sa takot na ito ng South Korea, isa pa sa kanilang pinangangabahan kung bakit nananawagan silang iatras na ng Pyongyang ang kanilang mga sundalo sa Russia ay dahil sigurado lamang umano na uuwing pantay ang mga panang mga ito.
Sa karanasan ng mga sundalo ng Ukraine ng mahigit na sa 2 taong pakikipaglaban sa Russia, hindi ito matutumbasan ng mga sundalo ng North Korea. Kung noong una, ang Ukraine ay tinatawag na underdog dahil sa mahina umano ito noong nag-umpisa pa lamang ang gulo, sa paglipas ng mga buwan, natuto ang puwersa ng Ukraine at nagkakaroon ng mga bagong armas at gamit laban sa puwersa ng Russia. Ang Russia na napakalaking bansa ay kinakalaban ang isang bansang halos triple ang sukat ay hindi pa din nila matalo-talo at hindi mapabagsak hanggang sa ngayon. Nagkaroon na kasi ng lakas ang Ukraine na depensa ng kanilang bansa. Natuto na rin sila sa halos 2 taon nilang pakikipaglaban sa Russia. Gumanda ang kanilang mga armas, humusay ang kanilang mga sundalo, naging matalino ang kanilang leader at sinuportahan sila ng maraming mga bansa. Nagagawa na ngayon ng Ukraine na makipagsabayan sa Russia kahit na ano pang armas ang kanilang ilabas mula sa kanilang arsenal. Kilala ang Russia na may hawak ng ilan sa mga pinakamoderno at mahuhusay na armas sa buong mundo. Pero hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nila napapabagsak ang bansang Ukraine na ilang taon na din nilang kinakalaban. Kaya ang mensahe ng marami kay Kim Jong-un, dapat ay mag-isip-isip na siya ngayon kung ayaw niyang umuwi ang kanyang mga sundalo na nakalagay na sa mga body bags at wala ng buhay.